Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay, ano ba ngayon? Araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. At ako'y pauwi na ng bahay ulit. Dalawang araw na naman walang pasok. Ito lang po maganda sa Friday, no? Talagang masaya dahil dalawang araw na walang pasok. Ay, maganda po ang panahon ngayon. Aba, ngayon po ay pauwi na ako at 88 degrees Fahrenheit. Ano? Talagang mainit na. At maganda na ang kapaligiran, puro berde na. Kaya siguradong diretso na ito ng summer. Okay. So, malapit na rin po malapit na rin po ang eleksyon sa Pilipinas. May 12. Lunes 'yan. It's always the second Monday of May. Every 3 years po, second Monday of May ay merong eleksyon sa Pilipinas. Baka nanawa nun, every 3 years may eleksyon. Hindi pa nagiinit ang puwet ng mga congressman, yung mga opisyal ay mangangampanya na naman. Gastusan na naman. Kaya kuminsan ay magtataka tayo, mag-iisip tayo, ano bang nakukuha ng mga opisyal na to? Ang mga sweldo naman ito ay kaliliit. Actually, parang ang pinakamalaki po ay presidente na somewhere around more or less 400,000 a month. So, in a year, wala pa pong kalahating 5 milyon. Tapos gumagastos ang presidente sa eleksyon ng bilyon. Ang dinideclare lang po ay siyempre 100 million, pero para namang nagkakaloko-lokohan tayo. So, isipin nyo saan nila babawiin yung perang yan. Kaya naiisip natin talaga bang paglilingkod lang ang gusto nila? O may kasamang pangungurakot? Yay. Alright, pero let's give them the benefit of the doubt. Sabi ko nga po sa inyo, obserbahan yung inyong mga opisyal, kung may nagagawa ba at kung wala naman ay wag nang iboto sa susunod, At wag na tayo muling magpaloko sa mga yumaman na sa pwesto. Kita nyo naman po yan yung mga ganyang yumayaman sa pwesto, Diba? Okay, so, but katulad ng ipinangako ko sa inyo, meron pong bago mag-eleksyon ay dapat ay mabigyan ko kayo kung ano yung mga trabaho mga ilang trabaho ng mga ating mga iboboto sa eleksyon para naman po ma-assess ninyo o matingnan nyo kung talagang ang nagugustuhan nyo ay makakagawa ng kanyang trabaho. Kaya dito po simulan natin sa duties ng governor o mayor. Yan yung mga local official, chief officials yan, Ang governor po ay of course sa probinsya, ang mayor naman po ay sa city or sa town or municipality. Sila po yung kumbaga sa national scale ang mayor or governor, ayan yung presidente. Okay? So, ano ang unahin natin ng mayor o kaya ng governor? Ano ang trabaho ng mayor o governor? Una, maghatid ng serbisyong panlipunan sa ikabubuti ng lipunan. Okay? O kumbaga, delivery of basic services. Yan po ang isa sa mga trabaho niya. Padalawa ay ang magpatayo ng mahalagang infrastruktura, mga infrastructures, papagawa ng tulay, kung ano-anong health center. Okay, yan yung mga infrastructure,
Patatlo, kumatawan sa mga transaksyon. Ano ibig sabihin ng kumatawan sa mga transaksyon? Ano? Ito po yung mga transaksyon ng gobyerno. Ano? Okay? Yung mga bayaran ng buwis, ano? Sa sila po ang naniningil, sila po ang mga ganun ba? Ano, yung mga nakikita mo, social services, correct? Alright. Number pang-apat, pangasiwaan ang pananalapi at lahat ng pagmamay-ari ng kanyang nasasakupan. Ano? Ano ibig sabihin nga? Siya ho ang nagmamanage ng mga pera ng probinsya o ng bayan. Okay? At saka sila din po nagmamanage ng mga pag-aari, ano? Ng mga lupain ng gobyerno. Okay? Ipatupad ang batas. Of course, ano? Sila po ang local executives. Ibig sabihin, sila ang nagpapatupad ng batas. Okay? Mga ordinansa at mga, how we call this, mga iba pang klase ng batas, ano? National or local. Okay? So, at ang pang-anim po ay gawin ang mga serbisyong pang kalamidad during the calamity, ano? Meron pong baha, ano? Nandiyan. May sunog, sila po ang tumutulong sa mga nasunugan, ano? Yan. Yan pong mga gawaing yan ng mayor or governor, yan po ang inyo pong titingnan kung yan ba ay marunong magpatupad ng mga ganyang trabaho, yan ba ay yan po talaga ang titingnan nyo diyan kung nakakatulong sila sa taong bayan, sa kanilang mga nasasakupan. No? Yan po. Ang sunod naman ay yung mga members ng board o mga bukal o kaya sa ano naman sa bayan ay ito yung mga konsihal. Ano ang trabaho nila? Okay? Pagtatalaga ng pondo para sa mga programa. Okay, so ganito po yan. Sila po ang nag-a-assign ng budget para sa mga programa. No? Sa mga programa ng local government, no? Ng bayan. Alright? Padalawa, pagpasa ng ordinansa sa pagpapaandar ng pamahalaang lokal. Ibig sabihin, sila po ang gumagawa ng batas or ordinansa. Yan po ang trabaho ng mga yan. Ano? Okay? Padalawa, nagkakaloob ng mga prangkisa o permit. Okay? Yung mga prangkisa, for example, yung mga prangkisa ng mga tricycle, okay? Prangkisa ng o permit to sell, yung mga sari-sari store, ano? Business permits, ano? Sila po, ayan pong mga konsihal at mga bukal. Sila po ang naggagawa ng prangkisa o lisensya. Sila po rin ang nagre-regulate ng paggamit ng lupa o gusali o struktura. Okay, ano yun? Sila ang nagre-regulate. Ibig sabihin, sila po ang nagsasabi na itong lugar na nagka-classify ba? Ano? Nagka-classify kung ang isang lugar ay for business establishments or for residential or for agricultural, sila po. So pag may pagkakataon po, for example, ang isang parte ng lugar ay nagbabago, dumadami na po ang tao. At dumadami na talaga yung mga residente diyan. Naka-classify pa rin po yan as agricultural. So, pwede po silang mag-reclassify na gawin na lang, okay, gawin na natin residential to. Total, mas nangangailangan na ng lugar para sa residential. Mga ganun ba? So, they are the ones doing that. Panghuli ay naghahatid ng pangunahing serbisyo at pasilidad sa mga school, health, o police. Okay? So, yan pong mga konsihal o mga konseho, ano? At saka yung mga board member, sila po yung para bagang ko sa board member ay sila yung mga senador. Ano? Kaya lang po sila po ang senador locally, ano? Sa probinsya. Okay? Ang mga konsehal naman ay yung mga congressman, no? Yan po yung mga congressman ng bayan.
kumbaga, konsehal, representative, mga konseho. Yan po yung mga yan. So, ang pangunahing ah, trabaho talaga ng mga yan ay gumawa ng mga ordinansa. Yun po ang una at pangunahing trabaho ng mga konsehal at mga bukal. Hindi po nila trabaho ang mamigay ng ayuda. Again, ang trabaho po ng pagbibigay ng ayuda ay yan po ay dapat ay nasa local chief officer, sa mga mayor at sa gobernador, okay? O kaya doon sa mga DSWD, Okay? So yan po. Now, punta naman tayo sa national. Ano ang trabaho ng senador? Okay? Ang senador po ang gumagawa ng batas para sa bansa. So, kanina po pinag-usapan natin ang paggawa ng batas or ordinansa sa local. Ngayon po pinag-uusapan natin ay sa national naman. Gumagawa ng batas para sa bansa ay ang mga senador, at saka congressman. Alright? Padalawa, trabaho ng senador po, nandito tayo senador, magdeklara ng state of war. Ano ibig sabihin nun? Pag meron pong sumugod sa atin sa ibang bansa, ay trabaho po ng Senado na magsalita, na sabihin na okay, they are declaring the country in the state of war. Yan po yun. Okay? Hindi po tayo pwedeng magdeklara ng giyera sa ibang bansa. Laban sa ibang bansa. Hindi tayo ang pwedeng magsimula. Tayo po ay pwedeng magdeklara lang na tayo are in the state of war. Okay? Na tayo'y ginigera at kailangan nating pagtanggol ang sarili natin. Patatlo, ayan, impeachment trial. Napakasikat na po nito. Ngayon po kasi pagkatapos ng eleksyon, magkakaroon ng impeachment trial. Okay? Andiyan na po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ang mga senador po ang siyang nagiging huwes at nagiging judge. Okay, kaya po itong si Sara Duterte ay talaga namang nag-intensify ang kanyang pangangampanya para kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Siyempre, pag nanalo yung mga yan, ay dagdag boto po yan. Dagdag boto para sa acquittal ni Sara Duterte yan. Okay? So, kayo na po bahala. Kung gusto nyo ma-acquit si Sara Duterte, ay di iboto nyo si Camille Villar o kaya si Amy Marcos at saka yung mga kaalyado ni Duterte. Pero kung gusto nyo pong makonvict, huwag kayong bumoto ng mga Duterte. Okay. Pangapat. Ano pang trabaho ng pangapat? Magpahintulot sa pulisiya ng Pangulo na may national emergency. Ngayon, kung meron pong national emergency at hindi po nahihirapan ang mga senador na mag-convene, sila po ay nagde-declare na okay, ang presidente ay po pwedeng gumawa ng mga pulisiya habang may national emergency. Panlima, gumawa ng budget, okay? Ng national budget, ito po ay budget ng buong bansa, Okay? At paanim ay mag-imbestiga kung ginagawa ng tama ng tama ang trabaho ng mga sangay ng gobyerno. Oversight Committee. Yun po. Ang congressman parang ganun din po. Kaya lang po, siyempre, mas marami sila. Ang kinakatawan nila ay distrito. Sila po ang nagre-representa ng distrito nila. Padalawa, sila po yung nagpa-file ng impeachment complaint. Sila nagpa-file. So katulad po nangyari kay Sara Duterte, inimbestigahan po muna ng Kamara de Representante and then nag-file sila ng complaint na articles of impeachment at final na po sa Senado. Okay. Patatlo, ayun. Of course, gumagawa din dapat sila ng batas. Yan po ang pangunahin na trabaho ng mga congressman gumawa ng batas.
Pang-apat, gumawa po ng national budget, katulad po ng senador. Gumagawa din sila ng budget. Kasi po, ang budget po ay nagsisimula sa Kongreso, sa mga representatives, sa mga congressman. Tapos pag nagawa na nila yon, idediretso nila sa senador. Okay. Ganun po yon. Panlima, mag-imbestiga kung ginagawa ng tama ang trabaho ng bawat sangay ng gobyerno. Okay, so halos pareho po ang trabaho ng senador at congressman. Ang difference lang ay ang senador po ay walang distrito dahil po ay binoboto ng buong Pilipinas. Ang congressman po ay may distrito. Okay? Padalawang pagkakaiba ay ang budget po ay ang paggawa ng budget ay nagsisimula sa kongreso, sa mga congressman. Diretso po sa senador. Ano? Mag-file sa impeachment, ang congressman po ang iimbestiga. Sila po ang nagpo-prosecute ng impeachment. Samantalang ang mga senador po, sila po ang judge. Okay. So, yan po ang ilang trabaho ng mga iboboto ninyo. Okay? Boboto kayo ng senador, 12 senador, isang party list, isang congressman, no? Isang gobernador, isang vice governor, tapos mga bukal, ewan ko kung depende kayong distrito kung saan, no? Kung ilang na bukal ang dapat sa inyo. And then meron pong mayor, vice mayor, at mga konsihal. Yan. So gagawa po kayo ng listahan bago kayo dumating doon para mabilis. Gagawa kayo ng listahan at nang kayo naman ay hindi makaabala sa iba. Ang gagawin niyo pong listahan ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Hindi po listahan ng magnanakaw ang gagawin niyo. Listahan po ng mamumuno sa ating bansa at sa inyong lokalidad. Gagawing tama ang trabaho nila. Okay, tatandaan again. Hindi po listahan ng magnanakaw ang inyong gagawin. Okay? Alright. Hanggang dito na lang po muna ulit at happy weekend. Bye-bye!